Sa silangang bahagi ng isla ng Luzon, may maliit na bayan kung saan nagtatagpo ang matayong na kabundukan sa malawak na karagatan. Kung saan ang malalakas na alon ng Pasipiko ay humahampas sa matitikas na batuhan. Isang paraiso na tila nasa dulo na ng mundo. At sa ating padyak ngayon, ito ang ating destinasyon, ang bayan ng Dingalan, Aurora. Medyo matagal-tagal na rin yung huli nating multi-day ride. Last time yung Baguio pa ata, 6 months ago. This time papunta naman tayo sa Dingalan, Aurora. So mula dito sa Taguig, punta tayo ngayon sa Monumento. And then from Monumento, diretso lang ng MacArthur Highway. Bago tayo umabot ng Malolos, liliko tayo papuntang Baliwag, papuntang San Miguel, Bulacan. Then mula doon, mag-bike tayo pa norte, papunta sa Nueva Ecija, sa Gapan, sa Cabanatuan. And then from there, pasilangan naman papunta sa Aurora. At bago tayo pumunta doon, dadaan tayo sa Gabaldon, na para sa akin isa din sa highlight ng ride na to. Ano, Boyki? Ready ka na ba? Hindi pa? Well, Baba na ng padyakan. kailangan mo maging ready kasi andito na tayo eh. Isang taon na rin ang nakalipas nung una kong masilayan ang ganda ng Dingalan. Bahagi yun ng road trip na ginawa namin noon. Aaminin ko, lubha akong namangha dito. At pinangarap kong bumalik, gamit naman ang ating bisikleta. At sa wakas, ilang beses mang naudot ay natuloy na rin tayo. So plano namin, chill pace lang ang takbuhan. Kaya medyo maaga kaming umalis ngayon. Hopefully, maliwanag pa mamaya pag dumating tayo sa Dingalan. Kung tutusin, hindi naman maahon ang ruta natin ngayon. Halos patag lang sa simula. Sa Cabanatuan lang unti-unting magkakaroon ng ahon hanggang mag-peak sa boundary ng Gabaldon at Dingalan. Distansya at init ang kalaban natin ngayon. Marilao! Layo pa! Maaga kami nag-ride out ngayon para may margin kami sa mga posibleng aberya. Iniiwasan naming maabutan ng dilim sa pagitan ng mga bayan kung saan wala masyadong ilaw sa daan. Siyempre, delikado. Gusto rin naming magkaroon ng time para makalibot kahit papano sa unang araw. At siyempre, makapagpahinga ng maayos para may lakas sa second day. Pero to be honest, medyo nahihirapan ako sa schedule natin. Ewan kung ako lang, baka meron din ibang makarelate. Bakit nga ba sa gabi ng ating mga big rides, ang hirap makatulog? Siguro, halo na ng excitement ka ba? Kaya usually, puwet ako sa mga ganitong rides. Lalo na at kailangan natin gumising ng maaga. Pero madaming reward din talaga ang mga early birds.
Minsan na dito ay maaabutan mo ang sunrise. Kung matsyempohan mo pa sa magandang lugar, mamangha ka na lang dito. San Rafael na tayo. Kumain muna kami kasi medyo ginugutom na. And actually, naghahanap kami ng lugawan. Pero either sarado or wala talaga kami makita. Kaya napilitan kaming mag heavy breakfast na lang. Nag-rice na kami. Ngayon naman biglang magkakatabi yung mga lugawan. Medyo nasulit namin yung malamig na temperatura ng umaga. Tuloy-tuloy lang ang padyak namin hanggang yung unang kain. Going forward, ang plano namin ay mag-refuel every 1.5 hours. So far, dito sa Bulacan at early part ng Nueva Ecija, wala namang problema dahil maraming mabibilhan. Important na timely ang pagkain para iwas laspag. At syempre, wala naman tayong pinakarera kaya okay lang na maraming pahinga. Nueva Ecija. Ewan ko ba? Parang familiar tong lugar na to. Ewan ko, parang 2 weeks ago nandito tayo. Nasa halfway na tayo ng ating ride papuntang Pangkalan. And 8:30 pa lang ng umaga. So marami-rami tayong oras para magpahinga mamaya. Lalo na ahon pag malapit na sa Dingalan. So far wala pa tayong nadadaan ng masyadong mga scenic na spot. Pero mamaya pagdating natin sa part ng Gabaldon, nako, isa sa mga nilook forward ko sa ride natin ngayon. Actually, unti-unti na ding nag-i-improve ang tanawin pagdating dito sa Nueva Ecija. Pero syudad pa din kasi ang unang part na to hanggang Cabanatuan. Pagkalagpas natin dito, mag-umpisa na talagang mag-open ang tanawin. Mula dito sa Gapan, diretso tayo papuntang Cabanatuan at Palayan City. Pero may isa pang alternatibong ruta papuntang Dingalan. Ito yung daan papuntang Fort Magsaysay na mas scenic pero may additional na ahon. Ang labas nito ay sa bayan na ng Laur. Pero pinili naming hindi na lang dumaan dito para makapag-conserve ng energy. At sa huling daan ko rin kasi dito, hindi rin ganoon kaayos ang kalsada. Cabanatuan na tayo. So meron pa tayong 70 kilometers hanggang sa Dingalan. So far nakikisama pa naman sa atin yung weather. Medyo maulap at hindi pa mainit. Hopefully ganito hanggang mamaya. ...64 kilometers sa Dingalan. Lapit na. Lapit-lapit na. And 10:30 pa lang ng umaga sa ngayon. So sana makip namin yung ganitong pace para kung sakali maaga kami makarating sa Dingalan and then makakalikot pa kami mamaya. Sa totoo lang, nakakainip din minsan yung mga mahabang patag na kalsada. Ideally, gusto natin ito dahil mas mabilis tayong makakover ng distansya. Pero aaminin ko, minsan nakakaumay din to. Lalo na kung wala pa masyadong interesanteng bagay o tanawin sa ating daraanan. Kaya maganda rin talaga na magkaroon ng mga kasama sa long rides. Lalo na yung mga masasayang kakwentuhan. Hindi mo mamalayan na malayo-layo na din pala ang narating nyo.
Palayan City. Medyo ginugutom na kami. So hanap muna tayo ng kakainan doon sa bayan. Lapit na, 50 kilometers to go. Medyo mainit na rin. And sa ngayon 12:15, tanghaling tapat. So nandito pa rin tayo sa Palayan City. Pag diniretso natin itong kalsadang to, pupunta tayo sa Bungabon. Pero hindi na tayo pupunta doon. Kakanan tayo papunta sa Laur, then Gabaldon, at finally Dingalan. Ilang oras pa kaya naming papadyakin yun? Nag-uumpisa ng gumanda. Mamaya yung mga kabundukan na yan, malalapitan natin. Mapapagitnaan tayo ng mga bundok na yan. Totoo nga, maaraw dito sa Laur. Ganda ng bundok na yon. Katirikan na ng araw habang binabaktas namin ang bayan ng Laur. Hindi namin masyadong alintana ang init. Malilibang kasi sa ganda ng paligid. Dumaraan tayo sa gitna ng mga sakahan at malamig sa paningin ang mga lutiang kulay na kapaligiran. Sa di kalayuan, matatanaw mo na rin ang mga kabundukan ng Gabaldon. Ang ganda! Mamaya mas maganda pa ata doon sa Gabaldon. Oh, eto na yon. Woo! Ano, Boyki, okay ba? Hindi ka okay. Laspag ka na. Nandito na tayo sa boundary ng Laur at Gabaldon, kung saan bumungad sa atin ang malawak na tanawin ng kabundukan at Pampanga River. Malinis ang ilog. Mayroon pa ang mga nakatayong cottage dito at mga taong naliligo. Malakas ang headwind sa mga oras na to, pero hindi namin inda sa ngayon dahil nakakapawi din ng init. Isa ito sa mga paborito kong section ng ating ruta. At matapos ang mahabang padyak na puro patag lang, sa wakas ay napalapit naman tayo sa kabundukan. Welcome to Gabaldon. Iba rin talaga ang pakiramdam ng magbisikleta sa open space. Parang may sense of freedom ka.
parang nakawala sa masikip na spasyo ng syudad. So after nitong Gabaldon, Dingalan na, pero actually 28 kilometers pa ang layo. Tapos may ahon pa. Kaya hindi rin, ang hirap ding sabihin malapit na. Pero oo, malapit na. Ang ganda ng bundok, oh. Nag-uumpisa na maging rolling ang daan mula dito sa Gabaldon. At gradual tayong aahon hanggang sa final climb sa boundary ng Dingalan. Tuloy pa rin ang headwind, kaya medyo makunat na sa part na to. Pero pumawi naman sa ganda ng tanawin. Busog ang mga mata namin sa ganda ng view. Wow! Kahit saan ka tumingin, ang ganda. Lakas ng headwind, ang kunat. Papagod. Malapit na tayo sa ating destinasyon, pero hindi pa natin nararating yung pinakamahirap na section ng araw na to. At this point, nakakaramdam na kami ng pagod, kaya bumabagal na din ang takbuhan namin. Plano naming magpahinga muna sa bayan bago ang huling ahon. Tama lang din talaga at maaga kami nag-ride out para may ekstrang oras sa mga ganitong pagkakataon. Boyki, okay ka ba? Last pag na si Boyki. Pero malapit na tayo. Buti na lang, ang ganda dito sa Gabaldon. Nagiging inspirasyon para ituloy lang namin ang pagpadyak. Mag-stop over muna kami sa town proper ng Gabaldon para kumain at hopefully makarecover ng konti si Boyki. Pero 14 kilometers na lang to Dingalan. Final push. Bale may more or less 3 kilometers pa tayong aahunin. And then puro lusong na almost hanggang dumating tayo sa Dingalan. So 10 kilometers in total. Lapit na. Kung tutuusin, hindi naman ganoon kahaba o katarik itong ahon. Pero pagkatapos mong pumadyak ng 170 kilometers at isang oras kang lumalaban sa headwind, pakiramdam mo, doble na ito sa hirap. Kuna, umabot ng 10%. Ang highest point ng ride natin ay saktong boundary na ng Dingalan. Kaya pagkatapos nito ay lusong na papunta sa bayan.
Malapit na. Pamilya na sa akin to. Ayun yun, may maraming sakyan doon. Hindi yung sign ng Dinggalan. Si Kuya, parang drone. Andito na tayo sa wakas. Masarap lang sa pakiramdam ng mahabang lusong padinggalan. Sa di kalayuan, natatanaw na namin ang dagat Pasipiko. Sa wakas, umabot din nang may liwanag pa. Sa totoo lang, pagod at inaantok na kami. So, diretso muna tayo sa tutuluyan, papahinga, and then kakain ng dinner. Bukas tayo maglilibot dito sa Dinggalan. Sa ngayon, gusto lang muna natin magpahinga. Musta tulog mo, Boyki? Naka-recover ba? Sarap ng tulog. Bagsak. Bagsak tayo kagabi. Okay, day 2 na tayo. At sa ngayon, papunta tayo sa view deck. Ewan ko, Pacific View Deck. Para hopefully, mayroon tayong magandang sunrise sa maabutan. Pero matinding ahon yun. Kaya siguro past sunrise na kami makarating doon. Kasi in 15 minutes na yung sunrise eh. Dahan-dahan lang. Malaki ang chance na magtutulak kami dito. Kasi may section dito na naalala ko, matindi yung angon. Eto na siya. Tsagayin lang natin. Grabe. Ang tarik, ang kunat. Oy, maaga pa, Boyki. Maaga pa para magtulak. Dito ka sa gilid. Ito mukhang matindi-tindi na naman yung susunod. Ano yan? Ba't ba ganyan? Umulan pa. Foggy. Nasa ulap na tayo eh. Dagat ba yun? Oo, dagat yan. O ulan? Dagat yan. O hangin? Siguro mixture. Pero dagat yung ilalim nito. Sayang. Maulap. Hintayin natin sana mamaya mag-clear yung ulap.
Ganda! Sulit! Wala akong ibang masabi, pero ang ganda talaga. Sulit yung ahon, sulit yung distansyang kinover namin kahapon. Pakiramdam mo nasa edge of the world ka na. After nung cliff, makikita mo yung Pacific Ocean, tapos napakalawak na dagat. Ba't may lusong dyan? Ayoko ng lusong. Oh. Ay, ito na. Ang Dingalan ay isang coastal na bayan na nakaharap direkta sa haratang Pasipiko. Hindi man sang-ayon sa striktong definisyon, ang bayan na to ay tila isang isla dahil nababakuran din ng kabundukan ng Sierra Madre. Andito tayo sa tinatawag na Pacific View Deck na mahigit 6 na kilometro mula sa port ng Dingalan. Matinding ahon man ang ating pinagdaanan para marating ito, ang reward naman ay pambihirang tanawin ng asul na dagat na humahampas sa mga matatarik na dalisdis. Ang masasabi ko lang, wow! Grabe. Ang ganda. Sobra. Maulap at umaambon noong umaga. Pero mabuti na lang at nakisama sa amin ang panahon. Huminto ang ulan at bumuka ang mga ulap. Kaya nabiyayaan kami ng ganito kagandang view. So, yung iba na tingin nila para sa kanila yung camping, pwedeng mag-camp dito sa Pacific View Deck. 200 per head overnight. So kasama na dun yung tent. So may mahihiram na kayong tent. Maraming grupo ng mga nagmamotor ang aming nakasalubong pababa. Tama lang talaga ang timing namin dahil na-enjoy namin ang view deck nang hindi pa ganoon kadami ang tao. Sa mga nagpaplanong pumunta dito, the best talaga ang early morning na punta, lalo na kung maabutan mo ang sunrise.
Pabalik na tayo, na supposedly ay mabilis na lusong lang. Pero nakailang hinto din tayo. Hindi kasi namin mapigilang huminto at pagmasdan muna ang view. Lalo na at maliwanag na ngayon. Kitang-kita na mga magagandang tanawin na namiss namin ng umaga. Siguro paalam muna tayo sa Dingalan. So ngayon babalik tayo sa Cabanatuan, which is around 70 kilometers. Doon tayo sasakay ng bus. Pero actually meron ding sakayan ng bus dito, pero mamayang 3 PM pa siya. And nag-iisa lang yung trip na yon sa ngayon. Para sa amin, tingin namin mas mapapabilis kung papadyak na kami sa Cabanatuan, tapos doon na tayo sasakay. Uwian na. Kung pwede lang sana makapag-stay pa ng mas mahaba, marami pa kaming pwedeng mapuntahan. Pero masaya na kami sa puntong ito dahil napuntahan namin ang mga lugar na gusto naming puntahan at wala masyadong setback. Ngayon, may 70 kilometers pa tayong papadyakin papuntang Cabanatuan. At kung anong hirap ng pagpadyak namin dito kahapon, nakabawi naman tayo ngayon. Dahil pagkatapos lang ng unang ahon, mahabang lusong na at susundan ng mahabang patag. At yung headwind na pahirap ng first day, naging tailwind naman ngayon. Ganda talaga ng Dingalan. Kung tutusin, marami pang mga naghihintay na mga gandang tanawin kung babagtasin ang patibok na kalsada papuntang Umiray. At kung adventurous ka talaga, pwedeng tawirin ito hanggang General Nakal sa Quezon. Pero hindi ito madali at kakailanganin talagang maglaan ng mahabang oras para dito. Sa ngayon, isang pangarap muna siya. Pero malay natin, baka balang araw magkaroon tayo ng pagkakataon.